Nakikipagpulong si Pangulo Aquino sa mga magsasaka sa Malacanang ngayong araw. Ito ay para marinig ang kanilang panig at matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Tiniyak ng Pangulo na hindi pababayaan ng pamahalaan ang kapakanan ng mga magnaniyog sa bansa. Sinabi rin ng Pangulo na inaaral na ng pamahalaan ang posibleng pagpapalabas ng kautusan sa pagbuo ng Coco Farmers Trust Fund. Nag-uulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang live. Maraming salamat. Ipinag-utos nga ni Pangulo Aquino ang pagbuo ng mekanismo na titiyak sa kapakanan ng coconut farmers hanggat hindi maaaring magamit ang Coco Levy Fund. Tiniyak ni Pangulo Aquino na hindi pinababayaan ng gobyerno ang kapakanan ng mga magniniyog sa bansa. Sinabi ito ng Pangulo sa ginawang dialogo ng Pangulo sa coconut farmers sa Malacanang kasama ang mga miyembro ng gabinete. Hindi pa kasi maaaring galawin ng 71 bilyong pisong Coco Levy Fund dahil sa kawalan pa ng resolusyon sa motion for partial reconsideration na inihain sa Korte Suprema. Hindi po tayo papayag na habang naghihintay tayo sa pasya ng Korte Suprema ay mapapabayaan naman ang ating mga magsasaka ng niyog. Hindi po namin kayo pinababayaan. Mula mahigit 573 bilyong piso noong taong 2010, umangat na ng 5.1 billion pesos para sa 2013 ang nakalaang pondo ng Philippine Coconut Authority. Sadyang malaki nga po ito dahil isinama na rin sa budget ng PCA ang pondo para sa mga magsasaka ng niyog na sinalanta ng Bagyong Yolanda, pati na rin ang pagtugon sa mga tinamaan ng kokolisap. Dahil po sa pagbubuhos ng pondo, natutukan natin ang mga programang ginagawang mas produktibo ang inyong mga sakahan. Nagmarcha ang may 71 magniniyog mula Davao patungo Maynila para hingin ang pagpapagamit ng bilyong pisong Coco Levy Fund. Alam po ninyo, kung naging tradisyonal na politiko po ako, siguro po wala na kayong maririnig kundi matatayog na pangako sa araw na ito. Pero kilala po niyo ako, ang mahalaga sa akin, tumutuo sa inyo, kaya po ito ang totoo. Noong pong Setyembre ng taong 2012, ibinabana ng Korte Suprema ang huling hatol nila sa kasong Coco Fed versus Republic. Noong naman pong Nobyembre ng parehong taon, lumabas ang hatol sa Coangco versus Republic, kaugnay ng UCPP shares sa partido ni Coangco. Ang mga kaso pong ito ay ukol sa Coco Levy Fund, pabor po sa inyong sektor ang mga naging desisyon. Ang problema lang po, hanggat wala pang hatol hinggil sa motion for partial reconsideration na ating nilatag para sa kasong Coco Fed versus Republic at wala pang utos ang Korte Suprema hinggil sa nilatag nating motion for partial entry of judgment para sa kaso, hindi pa po tapos ang proseso at hindi pa rin po natin maaaring gugulin ang perang dapat nakalaan sa industriya ng niyog. Ayon sa Pangulo, bagamat mas mainam ang pagkakaroon rin ng batas sakaling magpalabas na ng desisyon ng Korte Suprema, inaaral na rin ang pamahalaan ng posibleng pagpapalabas naman ng executive order para sa pagbuo ng Coco Farmers Trust Fund. Bukod po sa pagpapanday ng isang batas, binahagi niya po sa akin ang iba pang napagkasunduan. Una, bagaman mas maganda kung mayroong batas, habang wala po ito, inaaral na rin po natin ang mukhain ninyong gumawa ng muna ako ng isang executive order. Ikalawa, na ang pondo ng Coco Levy Fund ay bukod pa sa pondong inilalaan natin sa Philippine Coconut Authority mula sa pambansang budget. Sangayon po tayo dito. Ikatlo, sangayon din po ako na tanging interest income mula sa Coco Levy Fund ang ating gagamitin upang pati ang mga susunod na henerasyon na magsasaka ay mapakinabangan ito. Ilan lamang sa mga programa ng gobyerno na tutulong sa sektor ng pagniniyog ang fertilization, intercropping at pagpapalakas ng coco-based farming enterprises tulad ng coco sugar, coco coir at vinegar, pati na rin ang scholarship program. Lilinawin ko lang po, ang pondo para sa lahat ng mga programang ito ay hindi nagmula o hiniram sa Coco Levy Fund na hindi pa nga po natin magugol dahil wala pang pasya sa ating mga muson. Mula po ito sa ating pambansang budget na talaga pong itinututok natin sa mga sektor na sisigurong nag-aaruga sa bawat Pilipino, lalo na mga nasa laylayan ng lipunan. Ano po ba ang mga plano sa mga darating na panahon? Sa usapin po ng United Coconut Planters Bank, alam naman natin hindi ito napatakbo na maayos nung nakaraan. Dumating na po tayo sa punto na para mapangalagaan ang interes ng inyong sektor at pati na rin ng buong sambayanan, kailangan natin gumawa ng mga hakbang upang masigurong masasagad ang benepisyong dala ng ating mga assets kabilang na po ang UCPB. Handa po akong gawin ito kung matutuloy po, sakasakali ibebenta po ito, makakaasa tayo ng di bababa sa 1.1 bilyong piso na may daragdag sa pondong inalaan sa inyong sektor.
Sa bandang huli, iginit ng Pangulo na mahalaga pa rin ang patuluyang konsultasyon sa pagitan ng mga magniniyog at gobyerno. Siguro, buong-buo ang aming suporta at nasa panig nyo kami. Magkatugma ang mga hangarin ninyo at ang hangarin ng gobyerno para sa inyo. Ang totoo nga po, higit pa ang gusto namin, mas palawak na benepisyo at mas pangmatagalang mga struktura upang masigurong mabibigyang kalinga ang inyong sektor. Magpatuloy nga po sana ang inyong tiwala at lalo pa sana itong tumibay. Tulungan po ninyo kami sa laban tungo sa katuparan ng ating nagkakaisang adikain para sa mga magsasaksak ng niyog at para sa kalakang Pilipinas. At sa katatapos ng dialogo, pinahayag naman ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda na napagkasunduan na sesartipikahan bilang urgent ang panukalang batas na magsusulong ng kapakanan ng magniniyog ang pagbuo ng isang executive order sakaling magpalabas na ng pinal na desisyon ang Korte Suprema, pati na rin ang patuloyang konsultasyon sa pagitan ng coconut farmers at ng gobyerno. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.